Hi, welcome sa Anime Movie Recap Tagalog. Umupo lahat at mag-enjoy sa panonood kung hindi sasampalin kita. Ipinakilala kami kay Tomohide Arajin habang nagbibigay siya ng isang introduksyon tungkol sa kanyang sarili. Binabanggit natin ang ilang iba pang mga talunan na bagong gising matapos ang isang gabi ng lubusang paglasing, ngunit mayroon ang mga taong ito na wala kay Arajin, mga kaibigan. Maaaring nababahala sila dahil sa alak, ngunit ang matabang isa ay tila narinig na mayroong bumubulong mula sa likod nila. Ngunit sinabi ng kanyang kaibigan na siguro'y ini-imagine lang niya iyon dahil walang paraan na mangyari ang ganon. Subalit pagkatapos ay naaalala nila ang isang alamat tungkol sa mga taong pinapatahimik sa mga ganitong lugar, at ito'y isang dambana kung saan halos wala nang nakakapunta, kaya't maari na nilang madama na ito'y isang delikadong sitwasyon at tumakbo na sila palayo. Ang mga honky people na tinutukoy ng mga alamat ay mga mandirigma na may matinding tapang at lakas na nagpasyang ang mga espada ay para lamang sa mga duwag at inayos ang mga bagay sa pamamagitan lamang ng mano-mano na labanan. Ang mga hindi maikakailang mandirigmang ito ang mga tinatawag nating honky people. Sa lokal na mataas na paaralan, nakikita natin ang isang senior na may balak makipag-away sa isang first-year student na tinatawag na Matara. Sa likod, isang guro ang nagpapakilala kay Arajin sapagkat magsisimula na siyang mag-aral dito ngayon. Mayroong dalawang pangkat ng kapangyarihan sa paaralan, ang Matadokai at ang Sigma Squad. Ngunit hindi interesado si Arajin sa mga gyera sa teritoryo ng mga gang. Ang gusto lamang niyang malaman ay kung mayroong mga magagandang babae sa klase na may magandang mga puwet. Sinasabi niya kay Arajin na mayroon nga itong mga cute na babae sa kanyang klase kaya't hindi siya mabibigo. Subalit pagpasok niya sa klase, ang kanyang pagkadismaya ay hindi mabilang at nasira ang kanyang araw. Gusto niya ng mga bombastikong babae, hindi mga lalaking palakol. Kaya't pambansang inilahad niya ang kanyang sarili upang matapos na at agad na hindi napansinin ng iba pang mga classmate. Sinasabi ng guro sa kanya na umupo siya sa tabi ng bintana, at dito niya napansin ang kanyang unang waifu at agad na nasa S mode. Umupo siya at sinubukang magpakalma, ngunit sa sandaling ang babae ay nagpakilala bilang Jin Maoro, siya ay agad na nai-imagine ang kanilang araw ng kasal. Samantala, sa labas, natapos ang laban ng magkaaway na mga pangkat at nagresulta sa pagkatalo para sa Sigma. Natapos ang araw sa paaralan, at hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Arajin, ngunit dapat ay gumagana ito dahil bumangon si Maoro at hiniling sa kanya na samahan siyang umuwi mula sa paaralan. Malinaw na tinanggap ni Arajin ang alok at sinabihan na siya ay magkita sa kanya sa labas ng mga gate ng paaralan. Ngunit habang papunta siya roon, siya ay nilapitan ng ilang mga nangaapi na sinubukang patumbahin siya. Masyadong malupit si Arajin para sa gayong mura at pinapaniwala siya ng gayong trick kaya't nakatawid siya. Ngunit biglang lumapit sa harap niya ang pangalawang lalaki, at pareho nilang sinimulan siyang galawin ng maselang. Kaya't pinadistract ni Don ang kanilang pansin sa pamamagitan ng pagsigaw ng "No homo" at tumakbo. Wala siyang oras na harapin sila kaya't sinubukan niyang tumakas, ngunit nasagasaan niya ang Matadokai powerhouse at nahulog sa lupa. Hinabol siya ng ibang mga lalaki, at ngayon ay napapaligiran na siya ng walang mapuntahang lalabasan. Ngunit sa halip na bugbugin siya, masigla namang tinawag siya ni Manura sa kanyang pangalan dahil nakilala niya si Arajin mula sa kanilang kabataan at masaya siyang makita siya ulit. Gayunpaman, waring hindi nakikibahagi si Arajin sa damdamin at tumakbo upang tingnan kung maaari pa siyang makahabol kay Maoro, ngunit huli na. Bumalik siya sa kanilang tahanan sa restaurant na pinapatakbo ng kanyang ina, kung saan siya ay masigla na batiin ng kanyang nagmamahal na Mama Bear. Mayroon siyang isang bagay na kailangan niyang gawin, kaya't hiningi niya kay Arajin na pansamantalang pamahalaan ang kusina habang siya ay nagsasagawa ng kanyang gawain. Maririnig natin ang dalawang talunan mula sa dati na nag-uusap tungkol sa nangyari sa dambana, ngunit bago iyon, pupunta muna tayo sa base ng Sigma kung saan dinala ang upperclassmen na Sigma sa harap ng korte ng Sigma dahil hindi niya naipanatili ang grind set at natalo sa Matakara. Ngunit kahit pagkatapos niyang matalo, ang tanging bagay na nasabi niya kapag iniisip niya si Matara ay tila isang tunay na mabait na tao. Ngunit hindi ganun ang pananalita ng isang Sigma, kaya't sinipa siya ni Maoro palabas ng silid. Kinabukasan, narito na si Arajin sa klase, at sinabi ni Nao na wala si Maoro sa klase ngayon. Ngunit pagdating ng oras ng tanghalian, nakita niya ito na nakahiga sa bubong dahil balak niyang mag-absent. Umupo silang dalawa upang kumain, at humingi ng paumanhin si Arajin sa kanya dahil hindi sila nagkita sa gate tulad ng sinabi niya. Naabala siya ng hindi inaasahang hadlang, ngunit sinabi ni Maoro na okay lang. Sa katunayan, gusto niyang tanungin kung pwede ba silang maging magkaibigan.
At syempre, wala namang dahilan si Arajin para tumanggi. Pagkatapos ay tinanong niya kung libre siya sa susunod na Sabado. Gayunpaman, bago pa niya makonfirm kung ito ay isang date o hindi, tinawag siya ni Matura na gusto pa rin siyang kausapin. Ngunit maliwanag na hindi pa rin interesado si Arajin na kausapin siya. Tinanong ng ibang miyembro ng Matado si Manakara kung bakit niya masyadong inaalala si Arajin gayong hindi ito mukhang may kakayahan sa pakikipaglaban. Ngunit iginiit ni Manakara na si Arajin ay isa sa pinakamatapang na taong kanyang kilala, pati na rin isa sa mga pinakamakulit. Ngunit hindi nila nakikita ang kagandahan sa kanya, kaya't gumawa sila ng plano para guluhin siya ng kaunti. Pagkatapos ng paaralan, inimbita nila si Arajin sa isang arcade upang maglaro ng laro, ngunit ang hindi nila nabanggit ay ang arcade na ito ay bahagi ng isang gyera sa teritoryo. Kaya kapag nahuli si Arajin doon, siya ay magdaraos ng isang masalimuot na karanasan, at no homo, ay hindi gagana dito. Bago pa man magsimula ang mga bagay na kailangan ng sensura, nakakatakas si Arajin bago mahubaran ng gang ang kanyang brief, at tumakbo siya ng parang impyerno. Sa wakas, natagpuan ni Arajin ang sarili na tumatakbo papunta sa dambana mula kanina at nag-barricade sa loob. Ngunit patuloy pa rin ang gang sa paghabol sa kanya at sinubukang gibain ang pinto. Naipit si Arajin sa isang sulok at wala na siyang paraan upang makalabas ngayon. Kaya't siya ay naghahanap ng anumang magagamit upang ipagtanggol ang kanyang sarili at nakakita ng isang lumang baril na nakahiga sa lupa. Ang tanging problema ay na siya ay headshot sa kanyang sarili. Sa pag-aakala na patay na si Arajin at hindi nais na magkaroon ng problema dito, nawalan ng interes ang mga sindikato at umalis, iniwan si Arajin sa kanyang kapalaran. Sa halip na maging patay, bagaman, si Arajin ay nagising ilang oras mamaya at halos hindi na maalala ang kahit ano. Ngunit tiyak niyang nararamdaman ang bala na nakapusod sa kanyang bungo, at pagkatapos ng isang maliit na kuskus, nagumpisa ang kakaibang mga pangyayari sa buong silid. May pula na bagyo na lumabas sa dambana, at isang malakas na genie ang lumabas na nag-aalok na tuparin ang isang nais ni Arajin. Ilang awkward na segundo ang lumipas habang pareho silang tinitingnan ng isa't isa, kaya't kinuha ng genie ang mas malapit na pagtingin kay Arajin, at sa totoo lang, tila siya ay isang duwag. Kinakabahan si Arajin sa kanyang isipan, ngunit tiningnan niya pababa at nakita niyang wala ngang paa ang lalaki, kaya't mukhang siya ay tunay na isang majin. Pagkatapos na ito ay linawin, inuulit ng majin ang kanyang unang alok na tuparin ng isang nais ni Arajin. Kaya pagkatapos pag-isipan ito, hindi niya gustong pera o karangalan o kapangyarihan. Ang gusto niya ay mawala ang kanyang V-card. Napatigil ang majin ng isang segundo, ngunit nauunawaan niya kung bakit gugustuhin ni Arajin ang gayong hiling. Sa ibang lugar, abala si Matura sa kanyang pagsasanay habang ang dalawang iba pang mga miyembro ng Matado ay sinusubukang sirain ang imahe ni Arajin sa isip niya. Nang marinig na tumakas si Arajin sa halip na makipaglaban, hindi nagulat si Manakara dahil alam niyang masyadong mabait na tao si Arajin. Kaya't kadalasan ay iniwasan niya ang pagtatalo kahit na kung gusto niya, madali niyang maaaring pabagsakin ang mga taong iyon. Kinabukasan, si Arajin ay tumitingin sa kanyang suot sa salamin upang maghanda para sa kanyang pagkakataon kasama si Maoro nang dumating ang kanyang ina at napagtanto na ang kanyang anak na lalaki ay pupunta sa kanyang unang pagdedate. Nahihiya si Arajin at agad na umalis, ngunit sinigawan siya ng kanyang ina na walang dahilan para mahiya, at kung magagawa niya ito sa kanya, dapat niyang tandaan na gamitin ang proteksyon. Naghihintay si Arajin sa tabi ng fountain para sa pagdating ni Maoro, at sinabihan niya si Majin na huwag magsalita dahil hindi niya gusto na isipin siya nito bilang baliw. Sa madaling sabi, dumating si Maoro at nagtanong kung may kausap siyang iba kanina lang, ngunit hindi niya maipaliwanag ang sitwasyon, kaya't sinabi niya na siya ay nag-iisa lang. Tinanggap niya ang paliwanag niya, at nagtungo sila sa kanilang pagdedate at kumain ng ice cream sa isang upuan. Ngunit tila'y marami pang tinitingnan si Maoro. Tinanong siya ni Arajin tungkol dito, ngunit sinabi niya na wala lang itong kabuluhan. Ngunit biglang nagsimulang magsalita si Majin, kaya sinabihan siya ni Arajin na tumigil, nakalimutan niya na nagpapakita ito ng pagkabaliw sa kanya. At tingnan mo ang mukha ni Maoro, iyon ang mukha ng pagkasuklam. At ang tanging iniisip ni Arajin kapag tinitignan niya siya ay kung paano niya gusto na siya ay maglik ng ibang bagay. Sinasabi ni Maoro kung gaano siya kasaya na lumipat siya sa kanilang paaralan, at ito ang tamang panahon upang aminin ang mga nararamdaman niya para kay Maoro. Ngunit bago niya magawa iyon, kailangan munang magpaubos siya ng kanyang bituka dahil kinabahan siya. Pagkatapos ng pagbabanyo, sinubukan ni Arajin na ipagpatuloy ang pag-amin at ipinakita kay Maoro ang personalisadong bato kung saan iniukit niya ang kanyang pangalan. Ngunit naroon muli ang mukha ng pagkasuklam.
Sinabi niya sa kanya na ang bato ay simbolo ng kanyang pagmamahal sa kanya at nasa bingit na siya ng pag-amin ng kanyang pag-ibig. Ngunit bigla na lang ay may mga businang narinig at nag-ikot-ikot sa paligid ng fountain, at ang pangulo ng Sigma Squad ay humarap sa kanila. Wala naman siyang tunay na kahulugan sa buhay ni Arajin, kaya nang tanungin ni Arajin kung sino siya, saka palang ito nagsabi na siya ay si Moro. Narinig ni Arajin na si Maro ang pinuno ng Sigma Squad, kaya't handa na siyang umalis at hinawakan ang kamay ni Maero. Maliwanag na hindi gusto ni Maro ito, at tila ito ang plano ni Maoro mula pa sa simula dahil nagpapakita siya ng kagigiliwan kay Arajin upang mabwisit si Maro. Ini-enjoy ni Arajin ang atensyon na natatanggap niya, ngunit galit na galit si Moro sa paningin ng lalaking ito na nagpapakilig sa kanyang kapatid. Mula sa isang kalapit na bubong, nakamasid ang lalaking nagtatangka laban kay Arajin habang nag-aaway sila ni Maro. Biglang sumulpot si Madoka sa bubong at nakita ang nangyayari kay Arajin, at alam na niya agad na ito ay magiging masama. Kaya't nagmadali siyang pababa upang makarating sa eksena. Samantala, si Arajin ay patuloy na binubugbog ni Maro at nasipa hanggang sa kanyang napadapa sa lupa kung saan patuloy na binabugbog ang kanyang ulo ni Moro. At tiyak si Arajin na baka sa bandang huli, si Moro ang magtatapos sa kanyang buhay. Si Maoro ay nasa likod at lubos na nai-excite sa kung gaano kagwapo tingnan ng kanyang kapatid habang sinasaktan si Arajin. Nakatitig si Majin mula sa malayo at iniisip na hindi na talaga angkop si Arajin. Kaya kahit na kung magkakasa siya ngayon, wala na siyang kakayahan na gawin ang kinakailangan. Gayunpaman, habang patuloy pa rin ang pagbabugbog sa kanya, sinabi ni Arajin kay Majin na hindi niya balak mamatay ngayon. Kahit pa si Mari ito ay malapit na magbigay ng isang matamis na spin kick sa kanyang ulo, gusto ni Majin ang kanyang pananaw at sumigaw para sabihin ang kanyang nais. Itinayo ni Arajin ang kanyang sarili at sinabi na ang kanyang nais ay mawalan ng kanyang virginity. Kaya't nag-combine sila ni Majin at napakadali nitong harangin ang sipa. Nastan si Maro habang hinahampas sila ng kombinasyon ni Arajin at Majin na nagpadala sa kanya na tumilapon sa park at bumangga sa pader.